kung Franz Castro, dapat maniningil tayo sa pagdidili-dali sa posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos at sa posisyon ng mga mamamayan. Sabi niyo po, baka iba pa. Franz Castro Benaticos, si PBBM sa kawalang suporta nito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. FPRRD, hindi rin pinalagpas. Viral nga sa ngayon ang ginawang usapan nila Franz Castro at kasamahan nito na si Attorney Katrina Conti. Una na nang sinabi ni PBBM na magdudulot lamang ng kapabayaan at hindi makapagbibigay ng kaginhawaan ang gagawing impeachment kay VP Sara, ngayon sa ginawang interview ay dapat pagtuunan raw ng pansin ni Presidente Bongbong Marcos ang gagawing impeachment kay Sara dahil baka singilin raw ng taong bayan si PBBM sa kakulangan ng aksyon nito. Ito pinipilit ni Franz Castro dahil atat na itong ma-impeach si VP Sara. Samantala hindi pa sila makontento at ngayon balak nilang mawalan ng lisensya si FPRRD sa pagkaabogado sa kadahilan ng ayaw nila na maging abogado ni Sara si FPRRD dahil sa takot nilang hindi magtagumpay ang kanilang mga plano. Nauna nang sinabi ni Rodrigo Duterte na siya ang magiging abogado ni Sara laban sa impeachment trial nito. Ang mga rason ng balak na pagtatanggal nila kay FPRRD ay ang mga ginawang EJK raw nito sa kanyang nakaraang administrasyon na mariin namang tinututulan ni Attorney Panelo sa kanilang diskusyon. Sinabi naman ni Attorney na Salvador Panelo na malabong madisbarm si FPRRD dahil lamang sa mga rason na ito. Agad na rumesbak si Attorney Katrina Conti at ipinagtanggol si Castro. Makikita rin naman natin sa video na ang pagtitimpi ni Attorney Panelo sa mga pinagsasabi ni Franz Castro. Marami namang galit na galit sa mga ginawang kalokohan ni Castro, sabi pa ng ibang netizens. Kahit anong gawin nyo din ninyo matitibag ang mga supporters ni Duterte. Ang mga nagawa nga niya na pakinabangan nyo eh. Gumanda nga ang Manila kayo, walang nagawa, mga dugyot pala kayo. Mas okay pa yan kasi madaming nagawa. Natulungan sa bayan niya pero iba dyan. Puro salita at pangako lang kayo. Ating namang panoorin ang buong panayam kay Attorney Panelo, Attorney Katrina Conti at Franz Castro. So ibang grupo sila, parang may common enemy sila eh. So nagkakasama-sama sila. Pag yan ay nabuo, laban sa present dispensation, may problema talaga. Ma'am, kasi you mentioned din, ma'am, kung Franz Castro, dapat maniningil tayo sa pagdidili-dali sa posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos at sa posisyon ng mga mamamayan. Sabi niyo po, baka iba pa ang mangyari sa mga susunod na panahon. Well, sa context naman ng, ito talaga, no, yung impeachment, dapat mangyari na siya sa ngayon. Dahil sa mga susunod na panahon, baka naman, mag-switch na. Di ba? Na kung saan, baka singilin na ng mamamayan. Si Marcos, doon sa kawalang kasi parang nagiging complacent siya or ayaw niya ng impeachment, no? Sinasabi niya parang ayaw niya ng impeachment. Kaya baka bumaling sa kanya, no, na singilin talaga siya. At talagang ngayon na ginagawa na ng taong bayan na singilin siya doon sa hindi pagpapanagot kay Sara Duterte doon sa mga statement. Are we looking at yung may ganito nga parehong, kumbaga, sentimiento? Doon maaaring meron sa inyong side and in your side. Alam mo, kahit na anong presa, basta ang ang barometro mo dyan, pag yung taong bayan ay umag-alsa, kumontra sa gobyerno, maniwala ka magkakaroon ng pagpalit. Yan ang kasaysayan natin. That's the essence of the Hindi mo na mapipigil na history yan. Okay, Deja vu, kumbaga. one last. Sandro Ochoa po from Billionarian News Channel. Attorney Panelo, ang sabi po kasi ng karapatan, the reason why they want to disbar FPRRD, kasi yung gusto daw ni former president na maging legal counsel ni VP Sara sa impeachment. And pinasususpend din yung lisensya ni FPRRD kasi wala pang details on that. In other words, ayaw nila mga abogado yung tatay. Bakit naman? Ano bang kinakatawag nila kay PRD? Diba parang wala. Kung yun lang ang reason nila, hindi ba didisbar yun? Kailangan lumabag ka sa mga alatuntunin ng Integrated Bar of the Philippines at ng batas. Otherwise, kung ang reason mo lang,
Ayaw namin mag-abogado ka sa anak mo. Masyadong peke. Walang ground. Apo, kay Congresswoman Castro tsaka kay Attorney Conti. So, with what's happening, ano pong status ngayon ng impeachment complaint? Saan yung impeachment complaint right now with everything that's happening? For sure, siguro sagutin ko na yung una, no? For sure, Sandro, hindi naman dahil sa yun lang, mag-abogado siya dun sa anak niya. May mabigat na dahilan. Siguro, yung ating yung nag-file ng disbarment kay former president. So, anong Saan na po yung impeachment? asa na yung impeachment? Andun pa rin kay Sec Jen. Kaya nangangatok nga, no, kataang-taong bayan doon sa mga kongresista natin, 103, di ba? Na wanted. May nakita ako niyan sa post na wanted, 103 na mga congressman. So, sana ay, sana, sabi ko nga, etong mga congressman na to na hindi pa nagsasalita para sa impeachment, baka dapat yung constituents nila yung magtulak, no, sa kanila. Kasi, yun kasi yung iniinda ng ating mga kongresista, yung kanilang mga constituents. Good. So, ako, wala akong masasabi kung sa Congress kung ano na. Pero tama yun, nasa SecGen pa rin yung complaints. These have to be referred to the office of the Speaker. I think magkakaroon kami ng konting sense of things. Magre-resume ang Quadcom sa January 21. Dahil maraming congressman doon, pwede natin tansyahin kung ano na ba yung priority na nila. Pero klaro na yung Quadcom, which enjoys the support of 61% of Filipinos sa isang survey, ang Quadcom or sabihin natin sa pangkalahatan ang Kongreso ay isang plataforma kung saan pwede kang magpanagot at makakuha ng katotohanan. Ang impeachment complaint, similar Ang reklamo, may pagmamalabis, may perang ginastos na hindi natin alam kung paano. Yung investigasyon ng Kongreso at ng Senado ang inaabangan ngayon ng taong bayan. I-bring up ko lang din yung nangyari most recently, kung hindi man Philippine history, sa Korea, sa South Korea. Hindi ito telenovela. Yung presidente nila, si President Yoon, nagdeklara ng martial law. Within a few hours, kinontra na ng kongreso nila. Maling-mali ang ginawa niya, kumbaga. At dahil doon, na-impeach si President Yoon. Malaki kasi yung sa kanila ng pride and di ba? Nasa kultura nila na kapag mali ka talaga. Na-impeach siya. Pagkatapos ng impeachment, kaya palagay ko baka si Vice President Sara tinitingnan tong example na to. Pagkatapos ng impeachment, nakasuhan. Nasaan ngayon? Nakakulong. Ang charges sa kanya ay nag-prosper. Kaya para sa akin, hindi malabo na matapos ng impeachment ay dapat at matutuloy at dapat naman talaga matuloy sa kasuhan kung may makikita na criminal violations or criminal liability. Yung sinasabing malaking presento ng in favor of impeachment, kung nabasa niyo yung column ni Bubi Tiglao, sinira niya yan Hindi pala totoo yun. Basta basahin niyo. Sige, very last, before we wrap up. Roy Cabonegro, Current PH. Dalawang tanong po. Yung unang tanong kay Atty. Conti. Meron bang mga naitulong ang kasalukuyang gobyerno, if any, dun sa proseso ngayon ng ICC? Ang pangalawang tanong for everybody, marami pong ugong-ugong na naririnig sa pagpapalit ng gobyerno at paglalagay ng caretaker government. Ano ang masasabi niyo dito? Una, doon sa kung tumutulong ba ang gobyerno ni Marcos sa ICC investigation, sabi kasi nila, hindi. At palagay ko walang direktang suporta silang ibinibigay sa ICC sa kasalukuyan dahil sa posisyon nila. Pero napakalaki ng indirect support nila sa pamamagitan na lang ng Quadcom. Nabalik ulit sa forefront at nagkaroon ng kahit paano investigation tungkol dun sa patayan. Na iharap ulit itong mga retired na ng mga general, yung mga police, na yung iba nakapagpaliwanag and most importantly, nakaharap ang mga biktima sa isang government agency at napaniwala itong Committee on Human Rights, si Kong Abante, na hindi alleged or kwentong kutsero lang yung mga patayan. Totoong nangyari. At mayroong pagkilala na itong mga human rights violations na ito ay merong kasalanan ang gobyerno
kung hindi man direktang pinapatay, si Duterte na rin may sabi mismo kill them all. Kung hindi man direktang pinatay, in-encourage, or on the other hand, this government has the responsibility to investigate these killings. And the 7,640 dead in police operations, walang naging maayos na investigasyon. Paano pa yung umaabot ng 30,000 na pinatay ng unknown perpetrators? Lalong walang nangyari doon. Kaya yung Quadcom is an indirect assistance to the ICC, clearly. Secondly, there have been many